Konsyal Robiong, yung peace and order, alam ko, at alam nyo din po, takot na po tayong palabasin ang mga anak at mga apo po natin pag malapit po ang dilim. Kasi hindi po natin alam kung makakauwi po sila ng ligtas. Tama po ba yun? Pero nung panahon ni Yorme Isko Moreno Dumagoso, abay, kampanteng-kampante po tayo. Di po ba? Kasi may gobyerno po 24/7. Tama po? O susunod. Ito, napansin ko. Di ko alam kung napansin nyo din po. Dumudumi na naman po ang Maynila at ating distrito. Totoo po ba yun? Sa amin nga po, sa barangay ko po, after po nung bagong taon, yung basura po doon, 2 to 3 weeks, andun pa rin po, hindi pa po nililinis. Ang sabi nga po nung kapitbahay po namin, sila na lang daw maglilinis kasi wala naman pong gobyerno eh. Pero nung panahon ni Yorme Isko Moreno Dumagoso, nalinis po ang Maynila. Tama po ba yun? Ngayon po sa mga binanggit ko, gusto nyo po bang maibalik po yun at mapaganda pa po? Gusto nyo po ba? Talaga? Alam nyo po paano? 9-0 lang po, Yorme's choice. Huwag na po kayong maglagay ng iba. Kasi po, pag naglagay po kayo ng iba, mawawala yung bilis kilos ni Yorme, di po ba? Nakita nyo naman, ito mga kasamaan po natin. Kita nyo naman at may pruweba na, Yorme Isko Moreno Dumagoso. Kasama po si Vice Mayor Chia Atienza. At syempre, ang ating congressman, 3-termer po ito. Congressman Carlo Lopez. O isa pa, isang parte ng Yorme's choice. Ang magpapatuloy. Konsyal Awi Sia, ang magbabalik. Konsyal Edward Tan. Para yung 4 na mga bago. Wala pa po kaming ganong pruweba dahil di pa naman po kami nakaupo eh. Pero may gina-action na, gumagawa na. At alam ko naman po yung mga nakaupo po ngayon na ilang beses nyo na pong nasubukan. Ang tagal na po nila dyan. Paulit-ulit lang naman po ang ating problema, hindi na po nabago. Baka itong mga bago na to, 4, may magawa pa, matulungan natin sila Konsyal Awi, di po ba? Subok naman po tayo, bago-bago, balik po natin ang bilis kilos, 9-0 po. Bago po ako magtapos, meron po ako nakikita habang umiikot po ako sa ating distrito. Hindi nga lang po sa distrito natin sa buong Maynila May nakalagay po, tapat at totoo. Sa akin naman po, kung tapat at totoo po kayo, ba't kailangan po ninyong manira? Di ba po, kung tapat at totoo, sabihin niyo po ang mga nagawa po ninyo. Sabihin niyo kung ano pong gagawin pa ninyo, di po ba? Pero wala po silang masabi, puro paninira po sa amin. Para sa akin, di yan ang gobyernong gusto kong kalakihan. Siyempre, ang mga susunod pong henerasyon, ayoko po nilang maranasan po ganyan. Gusto ko pong maranasan nila yung gobyernong may plano at may mga gagawin po para sa kanila. Di po ba? Uulitin ko po ulit. Para po mangyari yon, Yorme's choice lang po. 9-0. Okay lang po ba yon? Talaga po? Talagang talaga. O sige po kung talaga po, pwede po ba, balita ko, marites po tayo, di po ba? Maging mabuting marites tayo, good sa marites, kumbaga. Sabihin po natin sa mga kapitbahay, mga mahal sa buhay, mga pamilya natin, pabalik na po si Yorme Isko Moreno Dumagoso. Kasama po ang buong Yorme's choice. Maraming salamat po. Pwede rin po pakilista, Nico Evangelista, number 4 sa Balota. Mahal na mahal po namin kayo. Salamat po. Manila, God first. Thank you po. Mga artistahin po, no? Tama? Tama po? Meron kaming Alden Richards, si Bolong C. Meron pong Mateo Gutticelli. May Robin Padilla. At kung nasa gupa nyo po, si Konsyal Edward Tan 50 years ago, maraming ginulo ng buhay din po yan. Pero tingnan niyo po yung congressman namin. Sino pong kahawig? Daniel Fernando. Pero yung kalaban niya, sinong kamukha? Hindi si Eding Fernando. Bahala na po siya. Well, kidding aside po, alam niyo po,
Alam po ba yung talagang tapat at totoo? Sabi po ni Yorme, let us make Manila great again. Yan po ang vision ni Yorme para po sa Maynila. Ginawa niya nung term niya, ipagpapatuloy po niya kung sakaling bibigyan niyo po ng pagkakataon. Ano po sabi nung kalaban? Wala nang babalik. Hindi po vision yon, no? Alam niyo po, kami po, binilinan po kami lahat ni Yorme. Walang maninira. Walang titira. Pero tingnan niyo po kung ano po ang sinasabi. Kung ano po ang ginawa at kaya pong gawin. Doon niyo po piliin ang mga kandidato ninyo. Ang mga kalaban po ng Yorme's Choice, matagal nyo na pong binigyan ng pagkakataon. Tatanungin ko po kayo, may natandaan po ba kayo na matinding ginawa ng mga yan? Bigyan nyo po ng pagkakataon. Kaya po importante ang 9-0. Ang sabi po ng vision, make Manila great again. Sabi nung isa, wala nang babalik. Hindi po vision yun. Ang ibig pong sabihin nun, si Yorme po, kasama po ng mga nasa likod po ninyo at ating pong congressman, marami po tayong balak gawin. Marami po tayong kayang gawin. No? Pasensya na po. Marami pong kayang gawin. Ngayon, mga kapitbahay ko, mga kamag-anak ko po dito sa Manugit, hayaan niyo pong i-pour out ko ang aking pong puso sa inyo. Kung tatanungin niyo po ako ng specific na proyekto, dalawa po muna ang sasabihin ko. Bukod sa napakarami ko pong gustong gawin para po sa ating pong distrito at para po sa lungsod ng Maynila. Number 1, noong panahon po namin, yung mga 50 anyos pataas, di ba may Nutriban po tayo? Di ba may claim? Hindi po problema ng mga nanay natin ang baon ng bata. Nagawa po natin noon, gusto ko pong ibalik kung bibigyan niyo po ako ng pagkakataon. Gagawin po nating libre ang lahat ng pagkain ng elementary students dito po sa ating distrito at sa buong lungsod ng Maynila. Number 2 po. Simula po nung Agosto last year, kami po lahat, karanasan po namin ito. Marami pong lumapit sa amin, nagsusulisit po. 80 to 90% po ng solicitation po sa amin, medical assistance. Ano po ibig sabihin? Kulang po ang gamot at serbisyo dito po sa ating health center at ating pong ospital. Hindi po nila kasalanan po yun. Hindi po nila kasalanan yun. Yun po ay kailangan pong i-prioritize po ng konseho. Ang konseho po ang nagbibigay po ng programa at pondo. Again, kung bibigyan niyo po ako ng pagkakataon, let us make sure, no? Let us make sure na lahat po kayo, lalo na po ang mga senior citizen, pagpunta niyo po sa health center, marami pong doktor, may mga nurse, health workers, may supplies, may equipment, at lalong-lalo na po ang inyong mga maintenance. In fact, kung masusunod po ang plano na aming pong grupo, kayo pong mga senior citizen, kahit po anong karamdaman ninyo, dapat po wala kayong bayaran kahit ano sa mga ospital po ng Maynila. Yan po ang pangalawang proyekto na po ay kandidato ni Yorme. Pero sa barangay ko po, welcome po lahat ng kandidato. Dapat patas lang. Tama po ba? Panahon ng kampanyahan ngayon. Hayaan nating ilahad ng mga kandidato yung mga sarili nila. Ang kanilang mga hangarin at mga plataforma. At hayaan natin ang mga tao magdesisyon. Tama po ba? O, palibasa kasi balita ko, lamang daw eh. Totoo ba, lamang ang Yorme's Choice sa Manugit? Talaga? Yan, buti naman at maraming salamat po sa inyo. No? Ang inyo pong Yorme's Choice mula po sa hanay ng barangayan, minsan na pong naglahad ng aking sarili taong 2016 kasama po ang Mayor Fred Lim sa ating distrito. No? Maaaring kulang pa po sa karanasan o hilaw sa madaling salita kaya hindi pa po nabigyan ng pagkakataon. Taong 2018, binigyan po ng aking barangay, ang barangay 213 ng pagkakataon na upang sila'y pagsilbihan bilang isang batang punong barangay. 2019, naluklok po sa Maynila ang pinakamagaling na punong lungsod, ang Yorme Isko Moreno Dumagoso. Tama po ba? Yan.
2020 tayo tinamaan ng lockdown, isa sa panahon na pinakamahirap manungkulan o maggobyerno. Kami po'y nagpapasalamat no, na ang lahat ng mamamayan ng Maynila ay may kapanatagan. Maging kami po na mga nasa katungkulan ng panahon na yon. Ika nga po ni Yorme, walang nagutom sa lungsod ng Maynila. Tama po ba? 2023 po, binigyan muli ng mabigat na mandato ng aking barangay bilang second term chairman. Na kung saan ako po'y nakapagsulong ng mga